Ito'y kangkong. Tayong mga Pilipino mahilig sa kangkong eh. Kadalasan, inihahalo natin sa isda ito. Yung mga dahon nito tsaka yung mga tangkay na mura pa. Pero sa kabila nun, minamahal ko mga kaibigan, minamahal ko mga kapatid, may iba pang pong gamit ito. Ito pong kangkong ay kilala sa masustansyang gulay. Talagang ito po'y napakayaman sa mga bitaminang kailangan ng ating katawan. Lalo na ng ating baga, ng ating utak, ng ating atay. Napakalaga po nito na pagkain. Pero ang pag-uusapan ay halamang gamot, ito po'y napakahalaga din at kilala din ito mga kapatid bilang isang magaling na halamang gamot mga kapatid. Ito pong buong halaman ng kangkong, pag ito po'y inyong ginawan juice, blininder nyo o ginos ninyo mga kapatid, ang katas nito ay pararanasin ka ng mabilis na pagdumi. Yung agad-agad kang dudumi basta uminom ka. Ang inom nito yung umagang-umaga, empty stomach ka pa. Dudumi ka agad pag nakainom ka nito, mga kapatid. Pangalawa, pag ikaw po'y uminom ng katas nito, ginos mo siya, o kaya dinikdik mo at piniga mo siya, o dinaano mo sa blender, o kaya sa juice extractor, ito'y lumalaban sa pagkalason ng iyong dugo o ng iyong katawan. Halimbawa na overdose ang isang tao sa opium, sabi sa mga pag-aaral, mga kapatid, mga dalubhasa sa pag-aaral ng halaman. Ang Diyos po nito, pag ininom, ay mawawalan ng epekto yung lason na nasa iyong katawan, mga kapatid. At saka ito'y makakatulong ng malaki para ayusin ang iyong nervous system. Pag iyo pong nilaga itong buong katawan na ito, mula ugat, dahon, saka tangkay, bulaklak. Itong mga bulaklak po nito. Yan, pag nilaga nyo po yan, mayroong may iba pang kulay nito, hindi lang puti eh. Ito kasi aplan kangkong, mayroon din kangkong na yun sa tubig. Parehas lang po ang bisa nun, mga kapatid. Tumutulong din ito mga kapatid, yung sa para palakasin bagay yung iyong katawan. Mayroon tayo kasing mga pagkakataon na para tayo hinang-hina. Yun, pwede nyo pong inumin ito. Lagain nyo po ugat, tangkay, dahon, tsaka bulaklak, mga kapatid. Makakatulong ng malaki. Unang-una, hindi kayo mag-aalala sa gastos mo. Pwede kayo manghingilan sa kapitbahay kung kapitbahay meron. O kaya magtanim kayo, madali naman pong dumami. O kung bibili nyo naman sa palengke, mura din lang po ito, mga kapatid. Isa pang kahanga-hanga sa halamang ito, mga kapatid. Pag kayo po'y na-findings sa ultrasound, o na-findings kayo sa mga medical examination sa inyo, na kayo po ay merong kidney stone. Kidney stone po ha, hindi kidney tumor, kidney stone. Pag na-findings po kayo na merong ganon, maglaga po kayo nito, mga ganon, oh, isang bigkis na ganyang kalaki, ganon kahaba, mga kapatid. Pagkatapos ay huhugasan po, alisin nyo po yung dahon. Pag sa pagtunaw po ng bato sa bato, ito lang pong tangkay ang kailangan, mga kapatid. Inyo lang pong hugasang mabuti, putol-putulin, tubigan nyo po ng mga 7 baso. Pakulaan nyo po ng 15 hanggang 20 minuto. Tandaan nyo pong mabuti, basta kumulo ang halamang gamot, alisin nyo agad yung takip ng lagaan at medyo hinaan ang apoy. Hayaan nyo lang kumukulo siya ng tayang-tang. Pag naka-15 o 20 minuto na, hanguin nyo na, ilagay nyo po sa baso, maganda sa mag. Iinumin nyo po yun ng maligamgam, pagkagising sa umaga, susundan nyo po siya ng isa pang mag after 10 minutes, pagkalipas 10 minuto. At susundan nyo po ulit siya tuwing 1 oras bago kumain, umaga, tanghali, hapon. Ibig sabihin, 5 baso ang kailangan mong maubos sa maghapon, mga kapatid. Sa loob ng 7 araw, yung mga bato, sa loob ng iyong bato, matutunaw po yun. Para makita nyo yung pruiba. Sa arinula po kayo iihi. Pag nagsimula po kayo uminom nito, para makita nyo talaga na may mga pulbos po na sumasama sa inyong ihi, mga kapatid. Pag kayo lang po umiinom para tunawin ang inyong bato sa bato, sa magitan ng pag-inom ng nilagang tangkay ng kangkong, huwag kayong kakain ng citrus, kalamansi, sinturis, pungkan, orange, lukban o suha. Kukontrahin noon, citrus fruits yung bisa po nito. Kasi yung citrus fruits po, pag mahina yung kidney ninyo, nagkikreate po siya ng stone. May acid po yan. Yung citrus, may acid na nagkikreate ng stone sa loob ng inyong kidney. Kaya pag umiinom kayo nito, iwasan nyo po yun. Pag mahina ang kidney nyo, iwasan nyo po yung mga ganong prutas, mga kapatid. Ako'y naniniwala ito'y pag ininom nyo ng maayos, mga kapatid. Lalo na po pagka ito'y iniinom nyo ng maligamgam, talagang malilinis pong inyong bato. Minamahal ko mga kapatid.
Inumin nyo lang po ito ng maligamgam, hindi po ito iniinom ng malamig. Laging maligamgam pong inom. Ulitin ko, pagkagising sa umaga, pagkatapos susundan mo after 10 minutes, at susundan mo tuwing 1 oras bago kumain, umaga, tanghali, hapon. Minamahal kong mga kapatid, sundin lang po ninyo ang payong yan. Ako'y naniniwala at nananampalataya ako sa ating Diyos. Sundin lang po natin ang kanyang payo. Tayo po'y giginhawa sa ating kalagayang pangkalusugan. Pagpalain po kayo ng Panginoon.